Ito ay patungkol dun sa isang pinakawalang kwentang senador dito po sa ating bansa. Kasi natanong po siya mga kababayan kung ano masasabi niya kay Duterte pagka nagkasalubong sila. Kasi nga naman mga kababayan, or kung may pagkakataon siya na makausap etong si Digong. Kasi nga naman pauwi na po etong si Robin Padilla ng Pilipinas. So ngayon pakinggan po natin. Pero hindi nyo nadalaw si former President. Ngayon po babalik na kayo sa Pilipinas pero hindi nyo nadalaw si former President Duterte. Pero kung may pagkakataon po kayong makausap siya, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Number one, bayani ka, boss. Yun na ako, nirehearsal ko na yun eh. Pagka binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo ka agad ako kay Mayor. Partida, pinag-isipan pa yan ha. Talagang pinaghandaan pa ni Robin Padilla na kapag nakita niya daw etong si Digong, sasabihan niya daw ng bayani ka, boss, sabay saludo daw mga kababayan. Paano naman naging bayani? Yung isang taong nagpatumba ng napakarami mga kababayang Pilipino po natin tapos gustong ipamigay at gawing probinsya ng China ang bansang Pilipinas. May bayani bang ganon? Hindi, ako nagtatanong lang naman, may bayani bang ganon mga kababayan? Kasi hindi po natin bayaning maituturing yon. Ang tawag doon, makapili. Kasi nga willing isurrender willing ipamigay ang Pilipinas para gawing probinsya tapos pagdating kay Robin Padilla, bayani. Boss, isa ka ng bayani. Parang hindi ka naman natuto, Senator Robin Padilla, sa naging pelikula mo na Andres Bonifacio. Di ba mga kababayan? Siya pa naman yung gumanap doon na Andres Bonifacio pero parang hindi siya natututo doon sa pelikula na ginawa po niya. Paano naging bayani yung tao na nagpatumba ng maraming kababayang Pilipino, especially yung mga batang inosenteng nadamay? Paano naging bayani yung taong may kinakaharap na kasong crimes against humanity dyan po sa International Criminal Court? Paano naging bayani yung taong gustong ipamigay at gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Aber! Yun ang unang-una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Ngayon po, babalik na kayo sa Pilipinas. Kahit saan makarating, hindi daw iiwan ni Senator Robin Padilla. Sampaltukin na ba to? Tsaka kay Bongo. Kasi, biruin nyo mga kababayan, buhat nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte, hindi pa nakakabisita sa Dahig Netherlands, itong si Bato at saka po itong si Bongo. Kahit na may kakayanan sila para bisitahin ito pong si dating Pangulong Duterte. At ang tanging sinasabi lamang nitong si Bongo kaya hindi po siya nakakadalaw dito kay Digong mga kababayan, pinagbilinan daw siya ni Kitty Duterte na unahin muna daw yung pangangampanya. Unahin muna daw yung pagkuha ng boto ng mga kababayang Pilipino po natin at unahin munang manalo bago daw po sila dumalaw doon sa Dahig Netherlands. So kahit hanggang sa kahuli-huli ang pagkakataon or kahit sa kahuli-huli ang pagkakataon ang iniisip pa rin ng iba mga kaalyado ni Duterte ay politika. Politika kaysa po dito kay Digong. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, ipagpatuloy po natin yung usapin natin patungkol po dito kay Robin Padilla sa nakita po nating video niya na kung saan ito daw pong si Senator Robin Padilla nagsalita na daw po kaugnay ng pagkaka-aresto dito daw po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito kahapon pa dapat natin to pag-uusapan Kaso medyo masama talaga yung pakiramdam natin kahapon pa mga kababayan. So ngayon, isama na rin po natin itong usaping ito mga kababayan dito po sa live natin. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Senador yan Dahilan dito. Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat pagka pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Hindi, kasi sa totoo lang mga kababayan, napakadali lang naman unawain yan Napakadali pong intindihin ng nangyaring pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kung pakikinggan lang sana ng mga ito ang sinasabi nung mga abogado na talagang bihasa pagdating po sa usaping yan. Katulad na lamang mga kababayan nung former presiding judge ng ICC na si attorney or judge Pangandangan ata yun. Pakitama na lamang po ko na kung saan sinasabi
na wala naman talagang illegal sa pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. At saka yung mga attorney ng human rights, mga kababayan, na talagang kabisado yung kasong isinampa laban po kay dating Pangulong Duterte. Kapag nagbibitaw po sila ng salita, maliwanag naman na sinasabi po nila na wala talagang nalabag sa naging pag-aresto ni dating Pangulong Duterte at dumaan po yan sa tamang proseso. Hindi ko maintindihan dito kay Senator Robin Padilla, senador pa man din siya, number 1 senator, mga kababayan, at nakakuha ng napakaraming boto, simpleng pag-aresto lang kay dating Pangulong Duterte, hindi mo pa maintindihan? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang Nako? Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito? Siyempre, simple lang. Diyan itatrial, diyan lilitisin si dating Pangulong Duterte. At may kasong ipinal si former Senator Trillanes noong 2017 diyan sa ICC laban po kay dating Pangulong Duterte. At naaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na ipinadala ng ICC sa Interpol at ibinaba naman ng Interpol sa ating mga law enforcer na naging dahilan para maaresto si Duterte at isakay sa linear jet papuntang The Hague, Netherlands. At dyan siya lilitisin. Yan yung dahilan, Senator Robin Padilla, kung bakit naandyan kayo. Or kung bakit naandyan etong si dating Pangulong Duterte. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit ka naandyan saglit na naandito ka sa Pilipinas at gumagawa ka ng importanteng batas. Sa The Hague, anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia, tandaan po natin. Hindi. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. So parang ganun ba yung ipinamumukha mo sa sambayan ng Pilipino na porket tayo ang pinakamatandang republika, kapag meron tayong kababayang Pilipino na nagkasala na dapat may haraping pagkakamali sa ibang bansa, itatago lang natin at ikukubli lang natin dito sa ating bansa. At sasabihin natin doon sa mga dayuhan, hindi, kami ang pinakamatandang republika, hindi nyo pwedeng pagbayarin yung tao na yan dyan, dapat dito yan sa aming bansa. Kahit dito naman, mga kababayan, walang kasiguraduhan kung mapapagbayad or kung malilitis etong si Duterte sa sarili po nating bansa. Diba, mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon? Tsaka doon pa nga lang kay Kibuloy, kitang-kita nyo na eh. Diba? Kitang-kita nyo na talagang mahirap makamtan yung hustisya, lalo na kung merong malalapit na kaalyado etong kampo ng mga Duterte. Kasi si Robin, handa niyang sirain yung sarili niya, may pagtanggol lamang etong mga Duterte. Mga kababayan, kahit magmukha siyang ewan na senador, ang mahalaga sa kanya, may pagtanggol lang etong si Digong makabayad lang ng utang na loob. At kailangan natin ng tulong ng mga tiga-The Hague. Talaga. Patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay nyo. Yung dyan yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Sa inyo! Si Mayor, nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Dapat kasi, Senator Robin Padilla, noong mga panahon na isinasagawa ni Duterte yung palpak na polisiya niya, dapat sinasaway mo eh. Diba, dapat pinagbawalan mo sila. Kasi unang-una, makikinig naman sa'yo si dating Pangulong Duterte kasi nga kaibigan mo siya at malapit ka sa kanila. Hindi mo man lang sinaway. Dapat sinaway mo man lang at sinabi mo na hinay-hinay lamang po tayo dyan. Baka may mga inosenteng batang madamay at magamit po yan laban sa inyo in the future. Dapat nasabi mo man lang yan. Kaso ang problema hindi kinonsinte ninyo.
Kinonsinti ninyo noong panahon ninyo, tapos ngayong pinagbabayad sa mga kasalanan dahil po sa mali niyang pulisiya, magdadrama kayo ng ganyan na parang ang dating mali pa yung ginawa ng ating mga law enforcer para maaresto etong si dating Pangulong Duterte. Maliwanag din naman yung ginawa ng ating mga law enforcer, mga kababayan, ginawa lang nila yung trabaho po nila. Kasi may lumabas na arrest warrant, pinadaan sa Interpol, ibinaba sa kanila, alangan namang isnabi nila. Trabaho po nilang na-i-implement ang batas dito po sa ating bansa. Ngayon, kasalanan ba ng gobyerno ni PBBM kung yung mga mahihirap nating kababayan, mga pobreng katulad natin, mas nagtiwala sa International Criminal Court sa pamamagitan ng pagpapatulong nila kay former Senator Trillanes na ma-file noong 2017 yung kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Kasalanan ba yun ang mga kababayan natin? Doon sila may tiwala. Kasi nga nung panahon ni Duterte, binalahura ninyo ang batas. Kung hindi ninyo binalahura ang batas at ipinakita ninyo doon sa mga kababayan Pilipinong mahirap na may hustisya kahit papaano, hindi na po sana aabot sa International Criminal Court ang lahat. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, Nako naman, hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang mamaya malalaman nyo kung bakit ganyan yung mga lumalabas sa bibig ni Senator Robin Padilla. Kung ano yung dahilan. Kasi di ba naaawa daw siya kay dating Pangulong Duterte. Mamaya hindi naawa yung mararamdaman yan. Hague ay sentro ng human rights. At nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao. O yan. Parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after. Kahit si Robin Padilla, alam niya malabo na makauwi itong si Duterte. Bakit? Yang The Hague, Netherlands, karamihan dyan, karamihan dyan mga kababayan, talagang tutol sa paglabag sa karapatang pantao. So ngayon, ano ba yung kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte? Crimes against humanity. Ibig sabihin mga kababayan, talagang kaso na paglabag sa karapatang pantao mga kababayan. Marami siyang mga tao na talagang pinahirapan nung panahon po niya, mga inosenteng nadamay sa mali po niyang polisiya, at talagang kiniklaim din naman ng dating Pangulong Duterte nung mga nagdaang hearing dyan po sa Senado at saka sa Kamara na talagang yung pananagutan ng ating mga kapulisan na naging biktima lang din ng maling polisiya po niya ay sasagutin niya. Ibig sabihin, siya po talaga yung tinitingnang ulo ng pagpapatumba ng maraming kababayang Pilipino po natin. At saka kahit nung mayor pa lamang siya mga kababayan, siya mismo ang nagtutumba ng mga kababayang Pilipino po natin. Hope na dinala ko dito sa dating Pangulo. Naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni... Ayan, bakit siya naniniwalang uuwi mga kababayan? Pakinggan nyo mamaya ha. Ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po'y umasa. Gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Ayan mga kababayan Kaya pala nasabi ni Robin Padilla na umaasa siyang makakauwi etong si Digong kasi pinangaralan daw siya ni Harry Roque. Maliwanag nga mga kababayan na walang tiwala ang mga Duterte kay Harry Roque kasi nga naman mga kababayan, kung talagang totoo ang sinasabi ni Harry Roque, gaya ng sinasabi ni Robin Padilla ngayon, bakit hindi siya pinagkatiwalaan ng mga Duterte? Kaya naman pala ni Harry Roque pauwiin ng Pilipinas etong si Digong. Bakit hindi siya kinuha ng mga Duterte? Ibig sabihin,
walang tiwala ang mga Duterte sa kapasidad nitong si Roque, at yung sinasabi ni Harry Roque na mapapauwi niya si Digong, kathang isip lamang po niya yon. Ano po, so ngayon, bakit nga ba ganito yung mga binibitawan ni Robin Padilla na salita? Bakit masyadong emosyon po siya? Ano po, kasi nga naman mga kababayan, kapag ka wala si Duterte, bagsak ang political career ng mga ito, especially nung mga tumatakbo ngayon. Eto, pakinggan po nating mabuti yung totoong pakay nila kay Duterte kung bakit sila ganito ngayon, na parang balisa buhat nung naaresto si Digong, parang may kulang sa kanilang pangangampanya kasi nga naman wala alam nila pagka wala si Duterte, hindi nilalangaw yung kanilang mga proclamation rally. So ngayon ito i-play po natin. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ayan, Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Kailangan. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Maliwanag kailangan daw nila si Duterte kasi si Digong nga naman, kapag ka pumupunta sa isang rally or kapag ka nabalitaan na pupunta si dating Pangulong Duterte sa isang rally, dumadami yung mga nanonood na mga DD-shit. Ibig sabihin, pumupunta ang mga DD-shit doon, naiinggan yung panoorin kasi nga sinusuportahan nila etong si Digong. So ngayon mga kababayan, nung naaresto itong si Digong, yung mga kandidato ni Duterte, pahina kasi nga naman hindi na po sila nakakakuha ng malaking crowd dahil nga wala yung ulo nila. Ibig sabihin, wala si Duterte para manghikayat ng mga tao na taga-suporta niya na susuporta dun po sa kanilang mga proclamation rally or doon sa kanilang mga kick-off rally mga kababayan. Ngayon, yung sinasabi ni Robin Padilla dito na kailangan nila si Duterte, kailangan nilang gamitin si Duterte para makakuha ng boto sa mga DD-shit. Kasi pag wala si Digong, wala, sabog-sabog mga kababayan, yung pagsuporta ng mga taga-suporta ni Digong. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain. So ibig sabihin, ngayong wala si Duterte, talagang puspusan yung paggastos ninyo ng pera sa mga taga-suporta para mapilitang pumunta, kailangan pamasahihan, kailangan dulutan at bigyan ng pagkain at ayuda para mapilitang pumunta doon po sa isang proclamation rally or doon sa isang kick-off rally ng mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung titingnan ninyo, galit na galit sila sa ayuda pero sila ang talamak na namimigay ng ayuda. Ngayon, eto maliwanag yung sinabi ni Robin Padilla. Pagka naandyan daw si Digong, hindi nila kailangan gumastos ng pamasahe sa mga supporter, gumastos ng kung ano-ano, pagkain, kasi nga naman kusa daw pumupunta yung mga tao. Ang tanong ngayong wala na si Duterte, kusa pa rin bang pumupunta yung mga DD-shit? Arating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya ako po nasabi na para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po talagang kami po ay inabandona na rin. Napakarami namin kasama sa lokal. At naglipatan na po yan ng ibang partido. Ayan! Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. So yan yung dahilan. Yan yung dahilan kung bakit ayaw nilang maaresto at dalhin sa International Criminal Court itong si dating Pangulong Duterte. Siyempre nga naman, pag naando dun yung mama, hindi na po nila magagamit yung mama. Hindi na po nila maisasama-sama kahit hating gabi doon sa mga proclamation rally para pagsalitain ng kung ano-ano doon. Yan po kasi yung problema doon sa mga gumagamit
at patuloy na ginagamit itong si dating Pangulong Duterte. Ngayong si dating Pangulong Duterte nakakulong, ang iniisip pa rin ng mga kaalyado niya kung paano nila mapapalabas si Digong para magamit nila. Hindi man lang nila iniisip yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Lalo na ngayon, maliwanag naman na sinabi ni Robin Padilla na kahit yung mga kasamahan po nila sa lokal, ibig sabihin, yung mga kasamahan po nila sa mga local government, iniiwanan na po sila. Kaya lang naman kasi sila sinusuportahan kasi naandyan pa si Digong. Ngayong wala na si Digong, unti-unti na pong nagkakalasan sa kanila yung mga kaalyado po nila sa local government. Ayan yung isang patunay na kaya lang sila sinusuportahan kasi naandyan yung ulo nila. Ngayong wala na yung ulo nila, pabagsak na yung mga political career ng mga ito, mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung titingnan ninyo, yan yung mga dahilan kung bakit nakakapagsalita si Robin kanina ng mga salita na hindi po maganda at hindi kaaya-aya. Kasi nga naman, syempre, kayo ba naman ang tanggalan ng tagakuha ng crowd? Ibig sabihin, tagakuha ng suporta sa mga kababayang Pilipino natin. Kayo ba naman yung tanggalan ng ng ginto? Ika nga, yung gintong pamain nila sa mga tao para makuha nila yung suporta. Ngayong wala na yung ginto na yon, mga kababayan, ipot na sila doon sa ibang mga Duterte supporter, especially doon sa ibang mga kaalyado ni Digong. Iyan nga mga kababayan yung yung tanong dito, mananalo pa kaya yung mga pinapatakbo ni dating Pangulong Duterte? Sure ba na lahat yon makakapasok sa Senado? Maliwanag nga ngayon na iniiwanan na po sila ng mga kasamahan po nila sa local government. Ano po ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag na nadula si Senator Robin Padilla kung bakit kailangan nila etong si Duterte. Kung ano yung totoong pakay po nila kay dating Pangulong Duterte. So ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas lalo kayong bibilib kay PBBM. Yan. Kung titingnan ninyo mga kababayan, sabi dito ni Ramon Tulfo, nag-post po siya kaninang umaga. Sabi niya dito, yan, sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Ibig sabihin mga kababayan, may nadiskubre na pera sa duffel bag, eto pong si PBBM, ang gobyerno ni PBBM. At alam na alam po yan ng presidente. Alam na alam po yan ni PBBM pero hindi niya po ginamit na pambato yan sa mga Duterte. Hindi niya pinalaki. Ito pong isyong ito, ngayon lamang po natin nalaman ito. So ngayon sabi dito, yan ang isang sekreto daw na ayaw ipabunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kanyang predecessor na si Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin yung natuklasan ng presidente na 1 billion na pera nakalagay sa duffel bag ay ayaw pong ipabunyag sa publiko ng presidente para daw hindi masira ang imahe nitong si Digong. Kasi nga naman mga kababayan, kung matatandaan nyo, hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, itinuring pa rin ni PBBM na matalik na kaibigan, eto pong si dating Pangulong Duterte. Etong isang pinakamatinding sekreto na dapat masisira na ang mga Duterte ay hindi po ipinaalam ng presidente sa publiko. Ibig sabihin, nanatiling tahimik at ngayon lamang po nabubuksan dahil nga in-expose ito ni Ramon Tulfo. So ngayon sabi dito, basahin pa natin. Noong panahon na yon, ay magkasanib pa si BBM at si Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay nakita raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa 10 duffel bags, each containing 100 million. Sabi ng aking espiya ay baka naiwan ng malaking pera dahil sa pagmamadali. Sabi pa ng aking espiya, maaaring kasama ito sa mga perang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong presidente ng Malacanang. Mga kababayan or mga bagong residente ng Malacanang. Ibig sabihin, talagang pumipera nga sila. Yan ang isang patunay na nung panahon ni Duterte, talagang talamak yung pamimera nila. Talamak yung pagtanggap nila ng pera. Kasi biruin nyo kung totoo man ang sinasabi nitong si Ramon Tulfo, ibig sabihin malaki po talaga ang kitaan nila nung panahon ng Duterte administration. Malaki ang perang pumapasok dito po kay Digong. Kasi biruin nyo, 1 billion?
1 billion pesos mga kababayan nakita sa Malacanang sa isang building na nakalagay sa 10 duffel bag na bawat isa na duffel bag ay naglalaman ng 100 million pesos. So kaya pala nanggagalaiti siguro etong kampo ng mga Duterte kasi hindi po nila nailabas yung pera na tinutukoy ni Ramon Tulfo kung totoo man po ito. Kaya siguro binabakbakan nila ng paulit-ulit mga kababayan etong si PBBM kasi hindi na po nila mailabas yung pera na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Syempre mga kababayan, kung yan ay tira dun sa pera na dapat po ilalabas nila, kaso nga lang hindi na po nila nailabas, talagang manggagalaite etong mga Duterte at talagang sisiraan nila ng sisiraan eto pong si PBBM para lang mga kababayan makuha yung mga gusto po nila. Pero kahit kailan, hindi po natin napakinggan na ibinato yan ng presidente sa mga Duterte kahit patuloy po yung paninira po nila kay PBBM. Hindi po ginamit ito ni PBBM at hindi niya pinalaki etong isyong ito para lang masabi mga kababayan na nakaganti sila sa mga Duterte, para lang masabi at mailabas etong baho ng mga Duterte. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, nagprotekta pa rin si PBBM dito kay Digong or pinrotektahan pa rin ni PBBM eto pong si dating Pangulong Duterte. Yan po yung katotohanan dyan mga kababayan. Eto matinding expose ito ni Ramon Tulfo. Kung totoo man po ito, talagang malaking pumera ang administrasyon ni Digong at talagang pera-pera lang talaga sila. Di umano mga kababayan. Ano po? Kasi maliwanag naman dito 1 bilyon na iwan sa isang silid ng Malacanang bago ang turnover ni Digong kay PBBM. Ibig sabihin, siguro etong perang ito ilalabas nila sa Malacanang kaso hindi na po nila nagawa kasi nga mga kababayan, kailangan ng i-turnover ni Duterte yung pera kay PBBM. Yan din siguro yung dahilan, yung posisyon kay PBBM. Yan din siguro ang dahilan mga kababayan kung bakit ayaw ni Duterte mawala sa pagka-presidente. Kahit ang kanyang anak, mga kababayan, gusto niyang maging presidente agad-agad. Kasi nga, may pera pa silang naiiwan dyan po sa Malacanang. Ayan napakaliwanag naman. Siguro kaya gustong-gusto po nilang mapatalsik etong si PBBM at makabalik sa kapangyarihan para makapagparami ulit ng pera. Para mailabas etong mga ganitong klase ng halaga na pera kasi yung 1 billion pesos mga kababayan hindi naman po maliit na halaga yan. Napakalaking halaga po niyan at lahat gagawin ng mga Duterte para lamang po mga kababayan para lang makuha ang perang ito. So yan yung isang patunay mga kababayan na talagang po may pera po sila. So kayo mga kababayan, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi niyo mga kababayan hingil po dito sa revelasyon ni Ramon Tulfo na kung saan mayroon daw nakaiwan ng pera sa Malacanang mga kababayan na nagkakahalaga ng 1 billion pesos na nakalagay sa 10 duffel bag na bawat isang duffel bag naglalaman ng 100 million pesos at hinihinala ito na di umano ay tira ng mga pera na dapat ay ilalabas pa dyan po sa Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte para hindi maabutan ng administrasyon ni PBBM. Pero kahit alam na po ni PBBM na natiling tahimik at ang presidente at hindi po ginamit yung issue na yan para sirain ang mga Duterte. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo at komento po ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.